Ang video na 'to ay patungkol sa kung papaano ka makakuha ng client as a beginner kung wala kang prior experience o hindi related sa accountancy ang iyong degree. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 years akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Tapusin mo 'tong video na 'to kasi dito ko ilalatag kung papaano ka makakuha ng client kahit na beginner ka pa lang at kahit na hindi related or wala kang prior experience sa pagiging bookkeeper. Before tayo magsimula, magkukuwento muna ako. Nung nagsimula akong maging VA bookkeeper, nasimulan ko ang journey ko at nakuha ko yung una kong client na wala akong degree at wala akong experience. Kaka-graduate ko lang no'n ng senior high school at nagtatrabaho ako as banana chip cooker. Nakuha ko yung una kong client na referral, na hindi siya galing sa mga platform. Hindi galing sa Upwork, sa OLJ, sa Fiverr, or LinkedIn, hindi ko nakuha diyan. Nakuha ko yung pinakauna kong client sa referral. Nakuha ko siya kasi ako dati nung nagsisimula pa lang ako, nung nakuha ko yung aking QuickBooks certification, ay talagang nakipag-connect na ako at naging involved ako sa mga maraming community na related sa pagiging VA bookkeeper. At time goes by, gumagawa din ako ng tutorial ng QuickBooks. Kapag titingnan niyo yung mga oldest videos ko dito sa aking YouTube channel, makikita niyo na gumagawa ako ng mga YouTube about sa QuickBooks Online kahit wala pa akong client nun. At time goes by, nakikita, pina-publish ko siya, shine-share ko siya sa mga community, may mga taong may client na nagpapaturo sa'kin. Kasi may iba kasing nakakuha ng client dati na wala silang prior experience sa QuickBooks pero nagkaka-client sila. Now, nagpapaturo sila sa kung sino ang kilala nilang alam yung QuickBooks. Nakikita nila nag-upload ako sa YouTube, gumagawa ako ng tutorial. Na kahit wala pa akong client, gumagawa ako ng sarili kong mga transactions para maitawid ko at mai-practice ko din sarili ko, refresher ko na din, at para masanay ako mag-English. Yun yung practice ko ng English dati. Now, may isang taong nagtanong sa akin na meron siyang client, QuickBooks Online yung ginagamit, kaso hindi niya alam yung QuickBooks. Kaya ang ginawa namin, tinuruan ko siya, tutorial sa QuickBooks, tinuruan ko siya ng mga concepts at kung paano gumagana yung mga navigation sa QuickBooks, hanggang sa hindi niya nakayanan kasi may full-time work siya. So, after niya mag-work, dun pa kami nag-aaral, tapos it takes energy and it takes effort talaga para maintindihan. Kailangan siya ng energy. Pagkatapos naman natin mag-duty, especially 'pag full-time, halos wala na tayong energy niyan, especially 'pag accounting related yung work mo. Yun na yun, hindi hindi niya naitawid, sabi niya, "Kyle, bibigay ko na lang sa'yo yung client kasi di kaya ng katawan ko, di ko kayang mag-catch up sa oras kasi yung client medyo nagmamadali na. Bibigay ko sa'yo kasi nagtitiwala naman ako sa'yo na kaya mo yung gawin kasi ikaw nga yung nagturo sa'kin." So sabi niya, "Refer kita sa client ko, bigay mo lang yung WhatsApp number mo." So yun, sabi niya, mga 2 days, 3 days, 1 week after, nag-reach back siya sa'kin tapos nakipag-connect yung client niya at nagtawag kami ng client. Sabi ng client, "Kaya mo ba gawin yung trabaho," in English, "Kaya mo ba yung trabaho, alam mo ba yung QuickBooks?" Sabi ko, "Yes." Hindi ako hiningan ng resume, hindi ako hiningan ng degree, hindi ako hiningan ng mga certification. Sinabi ko lang na kaya ko, which is totoo naman na kaya ko talaga at alam ko yung QuickBooks Online. At dun ko na lang inaral, real estate client din siya, dun ko na inaral kung may mga different types of real estate pala, may built-in flips, may rental, merong long-term rental, mid-term rental. Dun ko na lang natutunan yun hanggang sa nag-improve yung mga skill ko. Kaya dun nagsimula ang aking, pinakaunang client na kahit wala akong degree at wala akong experience nung nagsisimula ako. Now, kung magsisimula ako ngayon ng wala akong degree at wala akong experience, paano ko tatrabahuin na magkaroon ng client ako? Okay, start na tayo. Isa sa mga gagawin ko para magkaroon ng client ako kahit na beginner ako ay ang connect. As a VA bookkeeper, marami na talagang mga taong mas nakauna pa sa journey natin. May mga successful na, nagka-agency na, at talagang hanggang ngayon kaya mag-onboard ng client ng wala sa oras. Nang talagang napakasimple sa kanila kasi napakatagal na nila sa industriya at napaka-credible na nila sa kanilang tinatrabahong industriya. Now, ang gagawin ko talaga pinakauna is to connect. Wala akong ibang gagawin. Connect lang ako ng connect and then ma-expand yung network ko at the same time maging public din ako sa kung anong ginagawa ko. So, lahat ng mga posting ko sa personal ko, sa YouTube ko, sa TikTok ko, sa lahat ng mga platforms ko, related yun sa bookkeeping. Kaya lahat ng mga kinokonekan ko, alam nila kung anong ginagawa ko at alam nilang relevant ako makipag-connection sa kanila kasi related yung mga posting ko
sa kung ano din yung industriyang nandoon sila. Dun din ako nagkaroon ng kaibigan nung nagko-content na ako at lahat ng mga uploads ko ay about sa VA bookkeeping. Nung nag nung nakipag-connect ako at nakita nila sa aking platform na yun pala yung ginagawa ko at yun yung tinatahak ko na journey ko, which is ang VA bookkeeping. So, unang-una talaga yan, connect. Kasi kapag may mga taong naghahanap lang yan ng papasahan, may tao talagang mahihirapan kasi sobra-sobra na yung client nila. Siyempre magtitiwala yan sila sa mga taong kakilala nila at familiar sila sa talagang kaya nilang gawin yung mga bagay na yun. Ako nung ginawa ko yun, ginawa kong mag-YouTube channel para maipakita ko na at least alam ko yung ginagawa ko, alam ko paano i-explain, alam ko ano yung concept. At kapag nakipag-connect ako, alam nila kung kaya ko talaga o hindi. At time goes by dahil naging familiar sila sa mga posting ko sa social media, pinagkakatiwalaan nila ako kahit hindi nila ako kilala personal. Kaya unang-una talaga yan, connect. Okay, next. Isa sa mga gagawin ko as a beginner para magkaroon ako ng unang client ay ang masanay kang ipaalam sa mundo, ipaalam sa mga taong nakapaligid sa'yo kung ano yung ginagawa mo. Masanay ka na, "Oh, VA bookkeeper ako, gusto ko maging VA bookkeeping yung ginagawa ko, about accounting, about finance, about QuickBooks Online." Masanay ka na sa lahat ng mga kaibigan mo, masanay ka na sa lahat ng mga kino-connect mo, na kailangan mo ipaalam sa kanila na yun talaga yung ginagawa mo. Kahit hindi naman nila kailangan yung serbisyo mo ngayon, in the future, ay magiging relevant ka din sa kanila. Ako, meron akong community or meron akong sinasalihang community which is mga negosyante. Hindi nila kailangan nung una ang mga serbisyo ko kasi hindi pa naman relevant, hindi pa nila kailangan ng gano'n ka-high-end na system at hindi pa kailangan at hindi pa relevant sa kanila. May isang senaryo na nag-usap-usap lang kami ng isang kaibigan kong negosyante at namomroblema siya sa system niya, especially sa accounting system. Kasi hindi nila nata-track na maayos yung accounts receivable nila, accounts payable, at saka yung mga checking na i-issue na nila at hindi pa ina-encash ng mga suppliers. At especially sa ano din, sa operations, mga expenses, hindi nila nata-track yun ng maayos. At sabi niya, "'Di ba ano, yung ginagawa mo ay isa kang bookkeeper at related sa system yung ginagawa mo. I-install mo yan sa business ko." Kaya dun, dahil nasanay na ako na ipakilala o ipaalam sa mga taong nasa paligid ko, sa mga taong nakikilala ko kung anong ginagawa ko, kahit hindi man nila kailangan yun at the right moment na pinaalam ko, maalala at maalala ka niyan kapag kailangan nila yung serbisyo mo. Kaya kailangan mong masanay na ipaalam sa kanila anong ginagawa mo. Okay? Next, isa sa mga gagawin ko as a beginner na BA bookkeeper para magkaroon ako ng client ay ang learn from people na nauna na sa'yo. So, matuto ka sa mga connection na pinagko-connect mo, especially kapag na may chance kang makausap yung mga coaches na nagtuturo ng VA bookkeeping, may chance ka na ma-involve sa isang community na active, na pwede mong pagtanungan sa mga curiosity mo sa buhay when it comes sa VA bookkeeping. Habang wala kang client, magiging familiar ka pa rin sa mga bagay na about sa VA bookkeeping kasi nga you learn from other people. So, kailangan matuto ka sa mga taong nauna na sa'yo. Kailangan matuto ka sa mga taong expert na sa field na yan. Time goes by, ma-absorb mo yung mga information na tinuturo nila, ma-absorb mo yung mga information na mini-mentor nila sa'yo, hanggang sa maging magaling ka na, maging equipped ka na. At the same time, makukuha mo rin yung timpla na self na way mo para magkaroon ka ng sarili mong client. Okay? Isa yan. Okay, next. Isa sa mga gagawin ko na beginner sa VA bookkeeper para magkaroon ako ng client ay ang do not hesitate to ask questions. Kailangan mo matutong magtanong ng tama. Kapag ikaw ay freelancer at hindi ka i-hire as employee, talagang kailangan mong matutong magtanong ng tama. Hindi lang yan sa mga taong matagal na sa industriya, kundi sa mga client din. So, kailangan mong matutunan yung art of questioning, the art of listening. Kasi doon mo mahasa yung listening skills mo para masolusyonan ang mga problema at makarelate ka sa mga problemang talagang kailangang solusyonan ng mga kliyente natin. At doon tayo papasok dahil alam natin kung paano mag-ask ng question, malalaman natin kung ano ba talaga yung problema nila. We act as a consultant sa mga businesses nila. Kaya importante na matuto tayong magtanong. Kapag kilala mo ko personal, hindi pa tayo magkakakilalang masyado,
talagang mapapansin mo sa'kin na tinatanong ng nagtatanong lang ako ng nagtatanong. Hindi ako masyadong nag-she-share ng information, hindi ako masyadong nagbibigay ng sarili kong opinyon. I just want you na kausapin ako, or I just want you na mag-share ka sa'kin para malaman ko kung ano yung problemang kinakaharap mo at kung paano kita matulungan. Kasi iba-iba naman kasi tayo ng problema. Walang sense kung ise-share ko yung personal experience ko kung hindi ko pa naman gets yung mga problemang kinakaharap mo. Kasi same lang din yan sa pagkakaroon ng client. At ang panghuli, isa sa mga gagawin ko para magkaroon ako ng client kahit na beginner ako as a VA bookkeeper ay ang kailangan mong matutunan ang personal way mo to onboard a client. Talagang may iba-ibang way 'pag mag-onboard ng client at natsambahan ko na lang at glory to God at binigay sa'kin yung way na yun, na talagang mas gumagana sa'kin ang way na referral. Mas gumagana sa'kin na makipagtrabaho ako sa mga taong ni-refer sa'kin, yung mga nag-refer na sa'kin. Hindi ako masyadong effective sa mga client na from platform. In all my life, sa 4 years ko sa pagiging VA bookkeeper, isang beses lang ako na-hire sa isang platform, which is ang OLJ lang. Dun lang ako na-hire at hindi pa nagtagal yan. At usually sa mga nagtagal kong mga kliyente, talagang referral. Yung talagang kilala ako personal at the same time ni-refer sa'kin kasi alam nila kung ano yung ginagawa ko as a professional. Kaya alamin mo kung saan ka bagay, kung bagay ka ba sa mga agencies, bagay ka ba sa direct hiring, bagay ka ba sa cold reach out, cold email, cold calling, depende sa'yo yan. As a VA bookkeeper, may different tayong art on how do we onboard a client. At kailangan mo rin mag-explore para malaman mo kung ano yung pinaka-timpla o pinaka-fit sa'yo to onboard client. Kasi hindi lahat ng solusyon ay fit sa isang tao. Minsan kasi may introvert tayo, may extrovert, meron ding ambivert, meron ding talagang magaling sa sales, meron ding mahiyain talaga at hindi marunong mag-sales. Depende yan. In any way, may mga paraan para makuha mo at matimpla mo ng maayos kung saan talaga ka magfo-focus kung paano mo i-onboard yung isang client at anong type of client yung gusto mong i-onboard. Hindi mo naman malalaman yan agad-agad. Ang importante ay dapat kang magpatuloy sa kung anong ginagawa mo. Bakit ko ba shine-share 'to sa inyo? Kasi I am once a beginner din. Talagang mahirap talagang maghanap ng client. Akala niyo pinaka-basic accounting yun na yung mahirap, hindi. Naniniwala ako na yung mga accounting, yung mga accounting software, kung ano mang pinag-aaral-aral niyo diyan, talagang oo, mahirap yan. Pero ang mas mahirap na way talaga, ang mas mahirap na part sa VA bookkeeper ay yung i-monetize mo yung skill mo, which is to onboard a client at magkaroon ng totoong trabaho. Kaya shine-share ko 'to sa inyo para mabigyan kayo ng idea at makapagsimula kayo as a VA bookkeeper at talagang matulungan yung sarili niyo, at the same time matulungan yung mga taong nasa paligid niyo. At importante umusad yung career natin at talagang tayo maging masaya kasi tayo ay naging VA na at we can work flexible anytime and anywhere that we want. Ayos! Sana may natutunan ka sa video na 'to. Huwag kalimutan na mag-comment, mag-like, and mag-subscribe sa aking YouTube channel at follow nyo na lang din ang aking platforms. Kyle Nelson S. Omac, yan talaga pangalan sa lahat ng platform ko. Join din kayo sa aking Discord community para ma-access nyo ang aking ebook na 3 na. No? Freelance Bookkeeper Real Talk, Do It Anyways, at kung hindi ka galit, bakit? Ayos, libre lang lahat yon at join na kayo sa ating Discord community. Ilalagay ko lang dyan sa may description o sa may comment sa ibaba. Ayos, God loves you, I love you. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!